Ayon sa pinakahuling SWS o Social Weather Station Survey, 58% ng mga Pinoy ay happy sa kanilang love life. Pero kulang-kulang 20% naman ang hindi pa raw napapana ni Cupido. Kaya rin siguro marami pa rin naghahanap ng isang instant partner sa social media. Kahit na may kapalit na perang halaga. Ang tawag dyan, jowa for hire. Sa halip na pana ni Cupido, nabibihag sila sa patibong ng mapanganib na transaksyon na minsan pa nga ay nauuwi sa pang-aabuso. Sa halip na wagi, nagiging sawi. Narito si JC Cosico sa 5 minutong report. Meet Fred. Di niya tunay na pangalan. Magwawalong taon na siyang sumasideline bilang jowa for hire, kasabay ng pagiging bridal shower dancer. Nag-post lang ako ng for hire sa Valentine's Day, tinry ko lang. Tapos yun, mga ilang oras may nag-comment. May mga nag-inquire na totoo pala na nag-i-inquire. Ang siste, mag-i-inquire muna sa Facebook account niya ang mga interesadong kliyente na madalas yung mga single o di kaya sawi sa pag-ibig. Sunod ay i-video call sila ni Fred para mapatunayang legit ang kanyang kausap. Ang jowa for hire package niya, nasa 4,000 hanggang 10,000 pesos, depende sa klase na serbisyo mo pagkakasunduan nila na magiging instant jowa. 4,000 piso raw ang minimum fee ni Fred para sa buong araw na pakikipag-date na may kiss at holding hands. 10,000 piso naman kung ang serbisyo ay out of town. Kung match, down payment muna bago ang mismong meet-up. At pag nagkita, parang totoong kasintahan daw ang trato niya. Makakain sa labas muna, tapos mag-iikot-ikot, minsan magmomol. Kwentuhan, tapos papasyal mo, ganun. Minsan, may sasakyan naman siya, minsan ako na nagdadrive. Pagsisilbihan mo, goodbye kiss, mga ganun. Ganun. Holding hands. Aminado si Fred na hindi maiwasan sa serbisyo niya bilang boyfriend for hire ay iba pang ginagawa ng totoong magnobyo at nobya. Bonus na lang siguro yung yung sa sex, pagka-trip mo, pagka alam mo lang maganda, sexy, pag nasa mood ka rin talaga. Makakuha lang niya kabuang bayad pagkatapos ng meet-up. Pero aminado si Fred na nariyan pa rin ang kaba. Lalo na at may asawa at mga anak siya. Minsan iba, may boyfriend, kaka-break up lang, tapos hindi naka-move on. Yun, babalikan ka nun. Chat ka. Gulo yun eh. Siyempre, alam ko naman, sarili naman natin, mali naman yun eh. Pero ako, trabaho lang talaga nasa isip ko. Promodizer, nag-crew ako. Dati, nagtatrabaho ako ng minimum. Sobrang kulang eh. Kulang talaga. Hindi katulad ngayon, sobra-sobra. Nakakatulong pa ako sa mga kamag-anak ko. Nakakabili ako ng mga pangailangan nila, tuition fee ng mga anak ko. Ayon sa mga sociologist, ang nagbabagong panahon at pananaw sa pag-ibig ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsisimulang maging hit ang jowa for hire. Yung konsepto ng liquid love. Dati kasi, no, sa traditional society, para magkaroon ka ng relasyon, tumatagal yung proseso, no? May panliligaw. Sa ngayon, sa isang liquid modern society, katulad ng isang liquid, no, nag-a-adapt siya kung ano yung lalagyan niya. So, gano'n na din yung pag-ibig. Wala nang commitment, kung ano na lang ang meron, at ito ay magdadala sa kanila ng kasiyahan, kahit na ito ay pansamantala, ay gagawin ko na. Bakit nga ba nauuso itong jowa for hire sa mga searching for love? Most probably, they have this certain wounds na maaring dun sila nakakahanap ng fulfillment. So by going into that certain relation and having that certain partner, it's way lang para masubside yung pain. Pero lahat ng yan, parandali ang kaligayahan lamang. Hindi yung love will keep us alive lang. So dapat you have stability and security. So before you go into the relationship, you know what you bring to the table. Hindi pwedeng ganda lang. May mga nagtataas ng kilay kung tama ba ang kalakarang ito. Pero ano bang sabi ng batas? Strictly speaking, no, wala tayong batas dito sa Pilipinas na nagpo-prohibit ng offering dating. Especially, this is a private transaction naman between the one offering dating services and kung sino man yung customer niya. Pero ibang usapan na raw kung kasama na sa package ang mga tinatawag na extra service. Pasok na raw kasi yan sa prostitution. At dito dapat konsentihin ng mga otoridad.
Kaya itong dating services, mahirap nating malalaman kung kailan lumalagpas na siya sa limitation. How could we know if meron na bang sexual offers or sexual conducts or sex between the two persons, right? Ito, magandang i-regulate din ng Congress kasi nga nagiging avenue na siya for prostitution. Pretense na dating services lang ang ino-offer. Siguradong himas-rehas din ang mga makikipagtransaksyon sa mga menor de edad. Pag minor kasi in the eyes of the law, pasok sila sa children. If minor, you can easily influence them Pwedeng pumasok sa rape. Yung iba, jowa-jowaan lang naman ng habol, pero sila ay nabibitag ng mga manloloko. Pagkatapos kasi nilang maghulog ng down payment, ay binablock na sila ng jowa for hire na transaksyon. Ang ipinangakong romantic date, scam lang pala dahil pera mo lang ang target nila. Maaaring katuwaan o masayang karanasan ang jowa for hire, pero baka panganib din ang dulot niyan. Sa halip kasi na kumita, baka disgrasya pa ang abutin ng mga nag-aalok na serbisyo sakaling mapunta sa mga abusadong kliyente. Mag-ingat din po yung mga naghahanap ng pansamantalang pag-ibig dahil sa halip na magka-jowa, baka maging biktima pa kayo ng sextortion, pambablackmail at iba pang klase ng pagbabanta. Yan po ang paalala mula sa 5 Minuto. Ako po si JC Cosico. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.